Okay, let's go. Hi, magandang araw sa lahat at tayo naman ngayon ay papuntang Samal side ng SIDC Bridge. At sa lahat ng ating mga tagapakinig at mga viewers ay shout out sa lahat at itong kantang ito ay para sa inyong lahat. Around the world I search for you. I traveled on when hope is gone to keep a rendezvous. I knew you care sometime, somewhere. You look at me and I could see the smile you're smiling now. It might have been in County Down or in New York, in Gay Paris, or even London town. No more will I go around the world, for I have found my world in you. Sana po ay nagustuhan ninyo at kaya lang hindi ko maririnig ang mga palakpakan ninyo. Kaya dito tayo uli sa ating vlog sa Samal Island Davao City Connector Bridge Project. Kung inyong maalala noon na kasama natin ang mga representatives ng China Road and Bridges Corporation at saka yung mga UPMO, yung Unified Project Management Office, at yung may mga representatives din sa Chinese government. At ito yung simula. Ito yung kapanahunan na kinakaso yung pagtayo ng tulay at nagkaroon ng agam-agam ang mga taga-Samal kung matutuloy pa ito. Pero nung bumisita sila ay nawala yung pagdududa na yon na ito ay hindi matutuloy. At ito nga yung kuha natin noon na bumisita sila at di kalaunan ay itinuloy ang malaking project na ito. In the same place that we have met the investors or the representatives of China Road, ito yan ngayon. Ito yung itsura ngayon ng lugar kung saan mga 2 taon na ang nagdaan at dito makikita din natin na ginagawa na rin nila ang area ng roundabout. Yung magandang roundabout dito. Kasi ang Limaw, dito sa Barangay Limaw lang, ang magkakaroon ng magandang roundabout galing doon sa Davao side of the project. Ngayon, balikan natin sandali yung pagbisita nila. Ayan, kasama nila si Director de los Reyes ng Unified Project Management Office. At mahalaga kasi ito sa ating narratives kung saan. Kasi meron tayong nakitang pagkakaiba doon sa billboard. Tingnan uli natin yung billboard kung ano nga ang nakasaad doon. At kung napansin ninyo, doon sa dating billboard, kung mga 2 years ago, mga 2 years ago yan
bago pa nagumpisa ang project. Kasi nga may kaso noon at umabot pa nga sa Supreme Court. At ngayon, yan kung may napansin kayo, kung balikan natin yun, i-rewind, makikita natin na hanggang 19 billion lang yung cost ng project. At dito ngayon sa bagong billboard niya, ayan, yan, kita nyo? So, ibig sabihin mga kapatid, nagkaroon na ng escalation cost na more than 1,500,000,000 pesos in just 2 years. Alam mo yan, noong panahon ng administrasyon ng Pangulong Marcos Sr., ay alam mo kung magkano ang estimated cost namin noon dyan? Kasi nung naging Special Assistant for Public Relations ako noon ang tawag ay Mambabatas Mambabatas Pambansa Rodolfo del Rosario. At balik na naman ulit sa tawag na congressman at nung matapos yung term niya ay naging governor siya dito sa Davao del Norte, kung saan isa sa mga component city niya itong ang Igacos ngayon, Samal Island. Ngayon, alam niyo kung magkano lang ang estimate namin noon? Ang estimate namin noon, kasama ang office ni Congressman Del Rosario at ng Provincial Development Planning Office na noon ay si Governor Duhali pa sa kanyang pamumuno. Alam niyo kung magkano lang? 500 million pesos. Pero yung design na yun lang 1 kilometrong tatahakin mo sa Pakiputan Strait at yan on the horizon from the May West ferry boat. Yan yung makikita natin na 1 kilometro. 1 kilometro lang yan. Yung sea crossing bridge mismo ay 1 kilometro lang yan. Yan makikita mo yung navigating channel niya. So from point A to B, Samal and Davao side, 1 kilometro yan. Ngayon, ang bagong design kasi meron na siyang viaduct. Lalo na dito sa Samal side, nagdagdag lang sila ng para sa yung roundabout. At dito sa atin sa Davao City side ay meron na siyang viaduct, kaya abot siya ng 4 na kilometro na. At pinaganda na nila ang design. Noon sa amin sa Provincial Planning Office ng Davao del Norte ay wala yung design na yan. Pero ganun pa man, 500 million pesos lang. Imagine the escalating cost. Kahit na sa 2 years niya ngayon na escalation cost na 1.5 billion pesos, mas mahal pa rin ng 1 billion pesos. Pero that was so many years ago. In fact, that was around 35 years ago. At ngayon, ayan makikita mo na sa Davao side, papuntang Samal Island. From point A to point B, makikita mo na yung progreso ng tulay na yan. At saka mabilis. Fast and furious. Beijing style. At saka noon, mga minamahal at mga kapatid, wala pang buy one take one. Yun. Iba yan 3.1 billion pesos yan. Grant in aid from China. Napakagandang tulay.
na nandyan ngayon at the mouth of the Davao River. At ito na yung pinakamagandang tulay na nagawa ng government of China dito sa Davao City. At hindi magtatagal ay madadaanan na nga siya. Mauna siya nga akong giingon nga wala pa niadto by one take one, by the billions, by the hundreds of millions of yuan in Chinese money that was given to us free by the great people of China and the great leaders of China headed by Mr. President Xi Jinping. So ngayon nga, habang iniintay natin yung malapit na matapos na SIDC o Samal Island Davao City Connector Bridge Project, ay sa ngayon ito na ang pinakamagandang tulay na nagawa dito sa ating buhay sa Davao City. At ito nga yung modern cable-stayed bridge na 4 lanes. At yung fanning na yan ng ating video, ay yan yung ang kanyang road connector, which represents the gentle slope of the 1 kilometer connector bridge. Now, as earlier promised, daanan naman natin kung ano ang nangyari na ngayon sa Maa Flyover. Kasi dito ay nag-o-overtime na araw at gabi ang ginagawa na nila ang road widening ng malaking Maa Flyover na ito na nagkakahalaga din ng 1.3 billion pesos. At ang magandang balita dito ay yung base preparations nila ay ginamitan nila ng river mix. Iba yan. Class A yung river mix na ginagamit nila para sa road widening ng Carlos P. Garcia Maa Flyover. In New York, in Gay Paris, or even London town, no more will I go around the world, for I have found my world in you. Around the world. This one is in honor of Nat King Cole, he should have been 100 years old today. One of the greatest American black singer. Yang si Nat King Cole, napakagaling. Dami pa yan. Fascination, meron pa yan Autumn Leaves. Maraming kanta si Nat King Cole na nakapagdulot ng saya at madamdaming mga kanta. Hindi lang sa mga Amerikano, kundi sa buong mundo at lalo na sa mga Pilipino, kung saan siya noon, nung kanyang kabataan, ay pumunta sa Manila, doon mismo sa pinakamalaking, alam mo yung Araneta Coliseum kasi noon, yan yung pinakamalaking Coliseum worldwide in the 1960s. Yan, yung Araneta Coliseum. Filipinos are great builders. Okay, let's go. Okay, let's go.